Sa araw na ito, 2 ataol ang aming dala. Kahapon pa raw namatay ang biktima, kaya nagmamadali ang lahat. Oh, nasurvive namin yun. Pero start pa lang daw yun. 24 hours lang kasi nagtatagal ang isang bangkay. Sa ikalawang araw, nagsisimula na itong mabulok at mangamoy. Kaya gaano man kahirap ang lakbay, hindi pwedeng maghintay ang patay. Patay tayo dyan. Umuulan. Bumuhos man ng ulan, tuloy ang grupo sa pagmumotorsiklo. Pero pagdating sa dulo ng bangin, Ano ba to? Dadaan tayo dyan? Sa tulay na yan? Tatanggalin niya ka ba? Tatawid. So tatawid pa daw tayo ng tulay. Sino ba yan? Kasi kaya pa tayo ng tulay na yan? Ang problema, makitid yung tulay, hindi kakasya yung kabaong. So tatanggalin yung kabaong, tapos bubuhatin, mano-mano. nang naitawid ang mga ataol, larga na ulit ang Team Horror. Akala ko tapos na ang kalbaryo, pero hindi pa pala. Ilang minuto pa, narating namin ang pinakamatarik na bahagi ng bundok. Galing oh! Sakto! Ay! Dahil sa ulan, lubhang lumambot na ang lupa. Ilang beses kaming muntikan ng madisgrasya. Binabawasan nila ng hangin yung gulong para mas kumapit sa putik. Para mas malakas yung kapit. Kapag mas matigas kasi yung gulong, tumatalbog lang siya dun sa sa lupa, tapos magiging madulas. Pero kapag binawasan mo ng hangin, lalong kakapit sa lupa. Iba't ibang paraan na ang sinubukan pero ilang beses pa rin tumumba ang motorsiklo. Gayunpaman, hindi sumuko ang grupo. Napakadelikado yung ginagawa ko, pero not choice naman, ma'am. Wala naman din, kung tinitingnan ko yung trabaho ko, parang nasuko na ako ba? Parang hindi ko na kaya ito, babi. Kasi wala akong magawa. Kasi yung tulutulugan ko mga tao. Kasi pag... Kasi kung wala ako, ma'am, yung mga tribo ko mo, parang wala silang puntahan.
Sabi ni misis ko, magtigil na ako sa trabaho na yan. Kasi? Una po kung minsan napapagod din. Kasi wala din ako magawa. Sabi ko kay misis ko, kung mapahinga ako, paano na yung mga kawawang tao humihingi ng tulong dito sa akin? Makalipas ang ilan pang subok, tagumpay ring naiakyat ang kabaong. Mahigit 3 oras na kami sa biyahe, bugbog na ang aming katawan. Pero sabi nga ni Kuya Joel, hindi pwedeng sumuko. Maya-maya, nakarating kami sa mabatong bahagi ng bundok. Medyo delikado dito kasi mas madulas ang limestone kumpara sa putik. At makalipas ang halos 4 na oras na paglalakbay, Ayun na, barangay na. May mga bahay na. Malapit na kami. alas 4 na ng hapon nang makarating kami sa dulong barangay ng Tudok. Ingat po kayo, kuya. Dahil malayo pa ang bahay ng isa sa mga namatay, minarapat ng pamilya na kunin na lang ang ataol. Tutal na imbalsamo na raw ito kahapon. Hindi na kumain, hindi na nagpahinga, diretso ang grupo ni na Kuya Joel sa bahay ng isa pang namatayan. Magandang araw po. Kape po, ma'am. Nagmamadali ang lahat na isagawa ang imbalsamo. Pero nang lapitan namin ng bangkay, Ay, bakit ang laki ng muka? Naglaki na 24 hours na kasi, ma'am. Naku, nag-bloated na. Bloated. Kahapon pa kasi siya namatay. Siyempre, malayo ang lugar. Ngayon lang nakapunta sila, Kuya Joel. 24 hours na. So, nag-bloated na yung mukha. Yun talaga ang problema kapag isolated na area. Buti na lang nandyan yung sila Kuya Joel ng Team Horror kasi otherwise, pag wala sila dito, ililibing na lang nila yan ng hindi na embalsamohan. mabilis na kumilos sila Kuya Joel at ang kanyang grupo. Habang inaayos niya ang katawan ng namatay, inihanda naman ng kanyang anak na si Mark ang mga gamit para sa formalin. Gano'ng karaming formalin gagamitin? Ito ma'am, sa kalahati dyan. Kung pwede, maubos mo. Hindi biro ang pag-iimbalsamo ng patay. Kailangan kabisado mo ang timpla ng formalin na ipapasok sa katawan para masiguradong hindi ito mabubulok. Sa mga hindi sanay makakita ng patay, madaling matakot sa ganitong mga sitwasyon. Pero maingat sina Kuya Joel sa kanilang pag-iimbalsamo. Tinatrato nila ang yumao ng may respeto. Habang pinapasukan ng formalin ng bangkay, sige naman ang pagmamasahe para masiguradong pumasok ang gamot sa bawat bahagi ng katawan. Mag-imbalsamo ka ng tao, kahit anong sakit ng tao, kung mahina yung kapit, yung loob mo, presyo kapon, hindi mo na makaya kung hindi ka talaga sincere magtulong sa tao. Halos 2 oras isinagawa ang pag-iimbalsamo. Gaano man kapayak ang pamumuhay ng mga tao, maingat na isinagawa ng Team Horror ang kanilang serbisyo. May bayad man sila o wala. Magkano ba yun kapag yung private na funerarya?
kadalasan yung katulad ng chewing ko, 75,000. At ganun? Tapos hindi sa tumatanggap ng mga referral galing kay Mayor. Tsaka hindi, Pera talaga yun. tsaka hindi sila pupunta dito. Hindi pa. Dadalhin mo ang patay doon sa kanila. Yun ang sistema. So si Kuya Joel na talaga yung pumapayag na pupunta dito. Ano kasi dito, kahit na walang pera ay bigay sa kanya, talagang siservisyon niya yan. Hindi katulad ng iba. Kapag wala kang nagkasukas, kapag walang pera, walang servisyo. Mag-aalas 6 na ng hapon nang matapos ang pag-iembalsamo. Inihanda na namin ang bangkay para ipasok sa ataol. Pero tila may problema. Dahil iisa lang ang sukat ng mga libreng ataol ng munisipyo, nagkaroon ng kaunting problema. Idiretso nila ang paka. Okay na. Unan? Oo, una. Unan. Hari. Wala lang. Ari ko, trapo sa liog ko. Matanan na mga residuo. Sakto na? Pero nagawa naman nila ito ng paraan. At nang matapos itong bihisan at ayusan, sakalang sila nakapagpahinga. Kung sa pagod man, minsan parang yung gusto ko nasabi ko, gusto daw masurrender na din ako sa trabaho ko. Pero ano pong iniisip ninyo? Ba't hindi pa rin kayo nagsusurrender? Kasi yung naisip ko yung tao kasi. Dati yung tao tumatakbo dito sa akin. Pagkatapos umuwi na sa luhaan, parang ayaw ko mami. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.